Minsan, nagkakamali din kaming mga content creators, lalo na kapag nagkaroon na kami ng wrong judgment. Recently, nagkaroon kasi ako ng false impression to a certain individual na humihingi ng tulong. As a content creator, lapitin tayo ng mga scammer and kung sino-sino ng mga online hackers na gustong kunin yung ating account, diba? Sa recent case ko kasi, pinagkamalan ko ang isang tao na scammer and yet talaga siguro na humihingi siya ng tulong. And siguro, by my misjudgment, talagang syempre sumama yung loob niya, no? But then, siguro, all I can say is that you cannot blame some content creators thinking the way that I think na ilang beses nang inattempt na iskamin. So, siguro, yes, isa din sa pagkakamali natin na na-generalize yung mga ibang legit na humihingi talaga ng tulong. And syempre, ang ginawa ko, hindi ko pinakinggan yung pride ko. I composed myself and then inalis ko yung ego ko and made an apology to this person. And syempre, inaako ko naman yung pagkakamali ko, no? Realizing na hindi lahat ng mga lumalapit sa'yo ay scammer. Ang sinabi ko sa kanya, apologies, my mistake na hindi ako naging careful. So, this will be a learning experience for me to become more careful next time. Tapos, ito pa, na it is okay to unfollow me kung nag-follow siya or nag-like siya because of my reckless behavior. So, syempre talagang nag-apologize talaga ako sa kanya, no? And then, ina-expect ko magagalit talaga siya. Pero hindi. Nagbigay lang siya ng scenario and then ang vision niya na hindi niya gagawin yung ginawa ko sa kanya. So, alam mo yon, napakabait niya. And yes, it made me realize na kapag may mga ganitong scenario next time, siguro I will be really, really careful kung ano yung i-reply ko or ano yung maging reaction ko. So, yun ang isa sa mga realization na minsan nagiging mistakes ng mga content creators like me. Tsaka masarap sa pakiramdam kapag alam mo yung nagkaayos kayo ng isang tao and then nagkaroon ka ng learning na insight or learning experience para pwede mo magamit ito in the future, lalo na kapag nagde-decide ka sa isang bagay. Pero hindi ito ibig sabihin na titigil na ako sa pag-vlog about scam. Kasi, me myself, sinishare ko yung mga na-experience ko sa mga scamming activities. Tapos, para na rin magkaroon ng awareness